Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan, 3 buwan na ang nakakalipas. Isang pulis na dating kaklase daw ni Police Major Alan De Castro na si Police Major Reynold Villania, nagsalita na at nagbahagi ng kanyang opinyon patungkol sa mainit pa ring pinag-uusapan ngayon sa social media, ang kaso ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon sa post ni Police Major Reynold Villania na pinamagatan niyang The Curious Case of Jeffrey A. Magpantay, sinabi niya na yung press release daw ng PNP ay magkakasalungat at nagbabanggaan. Kilala at classmate daw niya si Police Major Alan De Castro sa schooling. Narito ang buong pahayag ni Major Reynold Villania sa kanyang post sa social media at kayo na po ang bahalang humusga. The Curious Case of Jeffrey A. Magpantay. Napakaganda nitong pag-usapan mga kasamang pulis. Bakit? Yung press release ng PNP ay magkakasalungat at nagbabanggaan. Si Jeffrey ay isa sa mga pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon, isang beauty queen. Kasama niya sa reklamong nakasampa sa piskalya ay si Major Alan De Castro, isang kakilala at classmate ko sa schooling. Base sa balita, si Major De Castro, may asawa, ay nagkaroon raw ng relasyon kay Catherine at si Jeffrey ay kanyang personal na driver. Bago raw mangyari ang pagkawala ni Catherine, lumabas ito para kausapin si Major De Castro. Mayroon rin daw na nakakita na inililipat ni Jeffrey ang isang dugoang tao galing sa isang sasakyan papunta sa isang sasakyan. Kalaunan, may nakitang isang abandonadong sasakyan na may mga physical evidence na tumutugma kay Catherine. Ngayon, si Major Alan De Castro ay naka-restrictive custody sa ating kampo. Samantalang si Jeffrey ay sumuko sa Balayan Municipal Police Station, Batangas nito lamang January 9. Eto na, ang sabi ng PNP, si Jeffrey ay hindi arestado. Kusang nagpa-custody raw siya kasi natatakot sa kanyang buhay. Hindi rin daw inamin ni Jeffrey ang bintang na sangkot siya sa pagkawala ni Catherine. Sabi pa ng PNP, nagpirma raw si Jeffrey ng waiver of detention at hindi raw siya nakakulong. Bagkos binigyan ng isang kwarto. Yun nga lang, hindi siya pwedeng makalabas ng hindi nagpapaalam o walang kasama. Ang lahat ng ito ay nasa balita o pahayagan. Saan ba ang makasalungat at nagbabangga ang pahayag ng PNP dyan? Una, kung hindi arestado si Jeffrey, bakit hindi siya makalabas ng istasyon nang walang pahintulot ang PNP? Pagka nagkaganyan, arestado ang tao dyan. Pangalawa, yung waiver of detention sa ilalim ng Article 125 Revised Penal Code ay nangyayari lamang kung arestado ang suspect. Pag hindi arestado, hindi kailangan ng waiver. Base sa balita, may abogado si Jeffrey noong nag-surrender. Isa lang ang nakikita nating value sa pag-surrender niya. That is intelligence value na makukuha sa interrogation techniques. Bagamat hindi admissible, malaking tulong sa investigation para maresolba ang kaso. Ani Police Major Reynold Villania. Samantala, ina ni Catherine Camilon na si Rose Manguera Camilon, sinubukan umanong kausapin ang sumukong personal driver at bodyguard ni Police Major Alan De Castro na si Jeffrey Magpantay. Matatandang dumulog at muling nagpatulong ang pamilya ni Catherine Camilon sa programa ni Senator Idol Raffy Tulfo na Wanted sa radyo noong Huwebes, January 11, 2024. Naibahagi ng pamilya ni Catherine Camilon sa programa ni Senator Idol Raffy Tulfo na sinubukan nilang kausapin si Jeffrey Magpantay. Gayunpaman, tumanggi daw itong harapin sila. Ayon sa paglalahad ng ina ng beauty queen na si Rosario Camilon, pinuntahan nila sa Balayan Police Station ang sumukong driver ng pulis na tinuturong sangkot sa pagkawala ni Catherine. Anya, ang inakala nilang mabibigyang linaw ang nangyari kay Catherine ay mukhang wala ding patutunguhan dahil tumatanggi umanong magsalita si Jeffrey Magpantay kaugnay sa kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon. Hindi din daw nila nakita ng personal si Jeffrey Magpantay at wala daw silang magagawa dahil karapatan daw niyang tumanggi kung ayaw niyang makipag-usap. Matapos nilang mabigo na kausapin si Jeffrey Magpantay, napagtanto niyang parang gusto lang daw nitong maisalba ang kanyang sarili, kaya siya sumuko. Mami Rosario, magandang hapon.
Magandang hapon po, Senator. Ano pong reaksyon ninyo nung makarating sa inyong impormasyon na itong driver na isa sa mga person of interest sa pagkawala ng anak ninyo ay lumutang na at narinig naman po yung mga pagtatanong ko sa ating kapulisan doon sa lumut na sumurende kay Major Ballesteros. Ano pong reaksyon nyo, ma'am? Senator, talaga pong nung araw po na nasa sa preliminary investigation kami, doon po namin nalaman na sinabi po nung abogado niya na sumuko nga po sa balayan si Magpantay. Para pong nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng linaw dahil naasa ho kami na magsasalita siya Okay. sa kaso. Alright. Pero hindi ko kayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap po itong si Jepoy. Nagpunta po kami kahapon, Senator, sa Balayan sa police station. Opo. Usap po kami Opo. doon sa mga pulis po doon. May kasama po kami na pulis dito sa amin sa Tuwi, pero ayaw naman po talagang makipag-usap ni Magpantay. Pero itong si Magpantay, dati po, nakakausap niyo po ito, nakikita niyo po siya. Dahil driver nga po siya. sir. Never niyo pa siya nakita. Nalaman niyo na lang nung lumutang siya na ito pala si Magpantay, ito yung driver bodyguard ni Major. Opo. So ayaw po kayong kausapin. Ayaw po niyang makipag-usap kahapon. Pero nakita niyo po siya. Hindi naman po kami dinala ng pulis doon eh. Nung nagsabi po kami na kung maaari makausap namin, ay yun po lamang pulis na nandoon ang umakyat po doon sa taas at para po tanungin daw kung pwedeng makipag-usap. Yun lamang po, nung makaakyat po, sinabi po nga na ang sabi po hindi raw po siya makikipag-usap. Karapatan niya po yun. Okay po yun. Kung ayaw niya makipag-usap sa inyo, karapatan niya yun. Yun nga lang, nakakalungkot kung bakit ayaw niya. Kasi kung wala naman talagang tinatago isang tao, sabi ko kanina, malinis ang kanyang konsensya, kahit na baliktad rin yung mga tanong, paikot-ikutin, pare pa rin yung sagot mo consistent. Wala kang kinakatakutan, di ba? Pag tumanggi ka, medyo may pagdududa. Di ba? Ano po? Pero kayo po, sa inyong saloobin, ano po ang sa inyong palagay, itong paglutang po nitong si driver bodyguard na Jepoy ni Major? Sa isip po namin, kaya siya lumabas na ganyan para ang inaasahan po namin yung talagang siya magsalita kung ano ba talaga ang totoo. Pero parang sa hindi naman po niya pagsasalita, parang ang nangyayari po sarili din lamang po niya ang kanyang pinoprotektahan. Hindi niya po, kaya po siya lumabas para masabi niya kung ano po ang nangyari. Parang wala din po kaming malalaman kahit siya'y nandyan na dahil ayaw naman po niyang magsalita, ayaw niya pong makipag-usap. Yun nga po nakakalungkot doon. Hindi po natin siya mapipilit. Yun nga lang, ang akin lang pong kinalulungkot, nandun na rin lang kay Major Ballesteros yung tao. Tinanong man sana kung ikaw ay sumuko at sa iyong palagay or para sa iyo ikaw ay inosente, willing ka ba magpa-lie detector test? Sana po tinanong yon. Wala namang masama, wala namang mawawala kung tinanong yon. Pwede naman siya sumagot ng hindi, pwede sumagot na oo. At least base doon sa kanyang sagot, then kayo na ang bahala i-process yung kanyang sagot kung ano man yung halaga ng sagot na yon, di po ba? Opo. Kaso hindi nga po natanong. By the way, marami po sa mga nanonood ngayon nagsasabi nagtatakipan. I hope not. Pero parang ganun po ang dating sa maraming mga manonood ngayon. Totoo nga naman, pagka pa-pulis ang involved, medyo binibaby. Opo, parang dahil kahapon po, sabi po nung kasama ko po yung kapatid ko na siya pong nakipag-usap doon sa na pulis na nandoon. Sabi po hindi din naman nga daw po nila pilitin at baka daw po sila ang buweltahan. Yun daw po ang sagot doon sa kapatid ko ng pulis. Tama nga naman po. Hindi po pwedeng pilitin kung ayaw niya. Di ba? Karapatan niya po yun. Yun nga lang, nakakalungkot na sabi ko ulit, the second time, hindi tinanong nung si Medyo, nandun na rin lang, willing ka pa magpa-lie detector test. Tapos, depende sa sagot niya.
Kung sinabi niya, ayaw ko, bakit ayaw mo? Wala namang masama. Hindi mo na siya pinipilit. Basta't ayaw ko lang. O at least, yung mga question and answer portion, pwedeng isumiti kay ma'am. Kay Mami Rosario, kay Daddy Relmer at Ma'am Ching Ching. Yun yung sa akin. Diba? So anyway, wala pa ba yung CIDG? Ringing po tayo, Idol Rafi. Hindi ba natin pwedeng tawagan yung pinaka-main CIDG sa Opo. Kamkrame? Sige po, ringing tayo, sir. Tawagan po natin. Oo naman. Kasi malaking break story to eh. Matagal nang pinaghahanap. Breaking story to eh. Matagal pinaghahanap yung si Jepoy. Nagtago siya for a while and then all of a sudden lumutang. Oh. Ngayon, tatanungin natin sa CIDG, ano na ba nangyari? Kasi I'm sure prinosis ng Soko, di ba natagpuan yung sasakyan at doon sa sasakyan, di ba mayroong mga DNA specimen doon na nagsasabing, was it the hair Opo. follicle na yun ay kay Catherine? Yes po. Oh. Confirm na po, positive na Bukod po pa doon, ano pa ba yung na-process ng Soko? Colonel Jacinto Malinaw, CIDG, Region 4A. Magandang hapon po, Colonel. Sir. Senator sir, magandang hapon po at sa lahat ng followers po. Alright, lumutang po itong si Jepoy sa Batangas sa PNP, Balayan Batangas PNP. Ano po yung mga katanungan na ibinato nyo sa kanya kung meron man at ano po yung kanyang mga sinagot na maaari po makatulong sa inyong ginagawang investigasyon ngayon, Colonel Sir? Yes sir, in as much as we wanted to fill in yung mga info gaps natin kasi base po sa investigation natin, hanggang doon lang sa pagsali ng katawan ni Catherine sa Red CRB. Sir, ang yung binigay lamang ay mga personal circumstances lang po niya, no? At nang tinanong natin sa krimen, siya ay pinagbawalan po ng kanyang abogada at ayaw po mag-execute ng statement or affidavit sa pagpunta ng ating mga investigator po doon. Okay. So, nung nagpakita na po siya sa CIDG, dumating na po dyan sa inyong istasyon sa CIDG, meron po siya kasama abogado? Pinuntahan po namin siya sa Balayan Police Station po. At nandun na po yung kanyang abogado at nung that time na dumating kayo doon sa Balayan Police Station? Opo sir, nandun po. Okay. So, kontrolado na po ng abogado yung kanyang mga isasagot? Yes, sir. Okay. Sir, I'm sure na by now, na-process na po ng Soko yung pong crime scene, yung pong kotse and all. Pwede bang malaman kung ano na pong klase po mga ebidensya ang nakuha doon sa sa sasakyan especially? Sir, maliban po doon sa dalawa po sir, no? Yung hair strands na na-recover po doon na Okay. babae ay nagmamatch po sa parentage ng magulang ni Catherine. Ibig sabihin, kay Catherine na po yun. So, Opo, sir. 99% po kay Okay. Catherine po yung buhok. Opo. On the other hand, yung mga blood stains na nakuha doon during the process ay nagmatch din po sa DNA profile ni Okay. Catherine at nagmamatch po sa parentage ng magulang ni Catherine. Doon po sa isang nag-process din po for possible lifting ng latent fingerprints po sa loob ay napakalinis po. Wala po tang na-lift ang ating SOCO team during the processing. Okay. Wala po kayong nakuha yung Soko ng iba pang mga ebidensya doon po sa loob ng sasakyan? Negative po sir. Bukod po doon sa hair strand at blood na sabi nyo nga it belongs to the victim? Negative na po sir. For info po sir, prior po sa pag-recover po ng Red CRB, tinanong po natin si Mrs. Camilon as to the personal effect, earrings, kwintas, at damit na suot ni Catherine or dala niya at the time she went missing. Unfortunately sir, wala po kami na-recover o yung suko natin sa loob ng sasakyan ng mga personal items belonging to Catherine po. I'm sure natanong nyo na lang po si Major, yung primary person of interest na nasa kustodiya po ngayon ng PNP. Yes, sir. Ano po yung mga naitanong nyo po sa kanya? Basically sir, yung general inquiry lang, saan po siya yung time na yun. Yun nga nakuha natin sir, general denial, nasa kampo lang po siya noon, nasa duty.
nasa kampo na po siya nung mangyaring insidente. Opo, sir. Okay, at yun naman po, yung alibay niya yon, tumutugma naman po sa mga records sa kampo, CCTV at pinatutunayan ng mga kasama niya, etc. Yes, sir. Yes, sir. Nag-conduct po tayo ng investigation, sir. Maliban po dyan, sir, ay nagpa-conduct din po tayo sa internal affairs ng Batangaan ng Proper A ng local PNP na kanilang investigation. So, no, So far, sir, wala kami nakitang sir, to disprove his presence doon sa kampo. ano pong walang kita, sir? Wala po kami nakuhang record na that would disprove na wala siya sa kampo. So, ang ibig sabihin, meron pong mga record magpapatunay na nandun siya sa kampo ng mga Yes, sir, insidente. just like the certificate na nag-duty sa sir, ng time na yun, kasi meron kaming duty detail every day, sir, sa PNP. Okay. So, sino pong pumirma doon sa duty record? Sir, hindi ko lang ma-recall, sir, meron pong duty officer every day po yan, sir. Kaya nga po, paano ba siya? Pag naka-duty po siya, nakaupo lang po siya sa desk? O pag naka-duty Hindi po, siya, sir. he's allowed to go out? Kasi on duty, syempre, ano bang katungkulan ni Major nga pala in the first place? Sir, during that time, sir, he was the deputy of the Drug Enforcement Unit ng Exactly. Batangas PNP. Yan nga, sir, Kaya nga, so kung ibig sabihin, kung sa anti-drugs po siya, then kasama sa kanyang duty ay rumonda o lumabas o mag-operate. Tama? Yun nga po, sir. Yun nga po, sir. Oh, so pwedeng nasa duty siya, pero nasa labas siya. Sir. Tama po kayo, sir. Tama po kayo, Thank sir. you. So, yes, Thank sir. you. Tama po kayo. So hindi natin pwedeng sabihin na porke siya nasa duty, so hindi na siya pwedeng gumawa nung Yes, sir. Tao po pinagbibintang sa yan, sir. kanya. Gumagalaw din po yan, sir. Gumagalaw. Exactly. Maliban na lang kung siya ay desk officer na nakaupo lamang doon, nag-aantay ng may magpa-blatter at may CCTV, then malakas na alibay yun. Correct po kayo, sir. Tama po kayo, sir. Okay. Now, last na naman po. Yung pong cellphone ng victim, na-recover, hindi? Hindi po namin na-recover, sir. Yung pong cellphone ni Major De Castro, inyo ho bang ni-request na i-submit sa inyo? For forensic? Negative po, sir. Personal, ano po yan niya, sir? Personal effects po niya yan, sir. Naintindihan ko po yan, sir. Pero ang ibig Yes, ko sir. sabihin, pwede nyo naman po i-request o Major, kung talagang gusto mo linisin ang iyong pangalan, pwede bang i-submit mo sa amin yung cellphone mo para ipa-forensic namin? Did you ask that? We have tried verbally before, sir, during the early stage of the investigation. But he declined, sir. Ganun nga rin po, sir, sa pagtatanong namin ng officer to officer. Okay. Medyo declining siya, sir, mag-comment. Okay. So, marami kayong mga tinatanong sa kanya na makakatulong sana sa pag-imbestiga ninyo, pero he always declined. Yes, sir. Yes, sir. Ayun. Okay. Ito bang si Major na drug test na po ng kanyang unit? Yan po i-brought out po, sir. Hindi po namin siya hawak, sir. I'll coordinate with proper sir as to that matter, sir. Okay. Paano ba kinakalap ng SOCO yung mga ebidensya tulad nito sa loob ng kotse na kung saan minatagpuan ng hair strand at blood ng biktima? Sir, based on my coordination with them, sir, meron silang mga luminol test, yung nag-apply ng chemical sa loob para makita yung blood stain. On our naked eye, sir, hindi po natin makikita yon. Mhm. And also, sir, they also conducted vacuum, sir, para makuha yung mga pieces of particles din, sir, sa loob. Kaya na-retrieve nila yung mga hair strands doon sa loob, sir. Okay, so binacuum po yung sasakyan at wala po nakita na hair strand o kahit man lang yung Meron, sir, balahibo. may nakuha pong hair strand during the... Hindi, kaya nga po, yung hair strand nakuha ay, sabi nyo nga po sa victim, wala hong, Yes, sir. wala hong nakuhang hair strand doon na hindi sa victim? Kung hindi, Meron pong sir, no? Meron pong iba na, if I'm not mistaken, sir, out of the 19 strands, merong few strands doon ng sa lalaki. okay, Yan po, sir, ay nasa pangangalaga pa rin ng SOCO. And we are also in our committee meeting, sir, with proper A,
we are also discussing with the legal team namin as to the paano namin makuhanan ng sample itong mga suspect, natin sir, mga respondents natin, suspects sila Di Castro, So, yan sir ay subject for agenda namin sir sa next meeting namin sir. Very good. At least, medyo may napupunta na po itong ginagawa niyong investigasyon. Ayun, medyo nagbago na Opo, po sir, yung opo, aura sir. ng pamilya ng biktima. So, meron pong nakuhang ibang mga hair strand aside from, sabi niyo nga kanina, sa victim, yung hair strand na yon ay sa lalaki. Lalaki sir, yes sir, yes sir. Okay. Natanong niyo na ho ba kay Major De Castro kung willing siya na magbigay ng sample ng kanyang buhok o hair strand para magkaroon ng imamatch? Sir, kagaya ng mention ko kanina sir, Ayaw. ang aming strategy sir ay we will go to yung legal team namin. Baka pwede na siyang i-compel ng investigating prosecutors to produce. Kasi sir, kung Ayaw. ganyan sir, ay typical reaction sir na isang suspect na ganyan, ay declining talaga yan sir. Ayun. Okay, nasa legal maneuver nyo na po yan. Okay. Yes, Pero sir, yes, sir, yes, maganda po yung mga napapakinggan natin ngayon. At nakikita ko na nga po, medyo okay yon sa mga kamag-anak ng victim. Nagbago po yung kanilang aura. Kanina po, sobrang lungkot nila. Ngayon, parang nagkaroon silang pag-asa. So, sige po, kinukonsulta nyo po sa inyong pong legal team kung paano po maobliga itong mga person of interest. Tama? Yes sir, makumpel po, makumpel sir. Makumpel. Oo. Okay. Sige po, Colonel, from time to time, paki-update na naman po yung mga kamag-anak ng victim. Ano po, maging kami kung Yes pwede. sir, yes sir, yes sir. Next week sir, iikot din kami sa kanila sir, sa family nila para ma-brief namin personally, no, as to the next step ng legal procedure and ano yung mga asahan din para hindi Okay. naman sila mabulaga sir. Isa pa po, Colonel. Opo. Ito, maybe this is a long shot. But, try it anyway. Wala nang mawawala. Yes, sir. So, pwede niyo po sigurong i-request sa mga relatives, kasi baka mamaya meron dyan mga relatives ni Major De Castro na gusto talagang malaman ng katotohanan at hindi nagkukonsinti ng mali, they were willing to submit themselves na para doon sa DNA matching. Yes sir. Kasi yes, kung sir, kunyari tatay o kapatid, sino sa inyo dyan, kamag-anak ni Major De Castro, pwede ba kami gumawa ng cross-matching sa DNA testing? Pag pumayag, bingo. Di ba, sir? yes sir, pwede po yun sir. Actually sir, meron po kami mga informal efforts diyan sir. Mhm. Doon mismo sa area. Mhm. And we are also tapping the help of LGU Mhm. at saka yung mga dating police din sir na makakatulong. So, just hoping for the best no, para lahat tayo ay mabigyan natin ng hustisya yung pamilya at harapin niyo sir kung may problema talaga itong si Major De Castro sa kasong ito. Opo. Ganon din po siguro yung mga kamag-anak ni Jepoy, di ba? Kasi, Yes sir, we're very happy nga sir. Salamat din kami sir sa pressure po ninyo. At sumuko sir. opo. We do not know as of now as to his motive. Yun nga sir, gwardyado, sarado lang talaga ng abogado. Malay natin sa banda-banda rin sir ay mag-iiba ang tono. We're Actually, hoping for the best sir. opo, actually, ako ng reward dito ay ng 500,000 sa sino man makapagtuturo sa kinaroroonan ni Jepoy. Hindi ko ibibigay Yes, yung sir. reward kasi siya mismo ang kusang lumutang O, Yes, diba? sir, yes sir, tama po kayo sir. Kami rin sir, kinoconsider namin yung sinabi po ninyo nung nakaraan and malawak yung aming research sir kung baka meron siyang pending case sa ibang kaso. But so far, it turned out negative, malinis po siya. Okay. Sige po. Diyan lang muna, Colonel. So, like I said earlier, from time to time, we would really appreciate it kung i-update niyo po yung mga kamag-anak maging kabay. Sobrang thank you po, Colonel. Thank you so much. Walang ano man po Colonel sir, Molino. we will do sir, we'll comply sir doon po sa observation niyo po. Thank you po. Mabuhay po kayo, Colonel Jacinto Molino, Chief Investigator sa IDG Region 4A. God bless po, sir. Colonel. Maraming mabuhay din po kayo sir. Thank you po. Okay. Mami Rosario, Daddy Relmer, Ma'am Ching Ching, medyo good news po ito in a way dahil meron na pong nakuhang hair strand na panglalaki. Ayun. At
Ngayon po ang goal ng ating kapulisan, which is tama nga naman, kakausapin nila yung kanilang legal team kung paano makumpel o maobliga itong mga person of interest na magbigay ng sample ng kanilang hairstyle para sa cross-matching. Kanina nga nag-suggest po ako, ma'am, na baka may kamag-anak yung mga person of interest na willing mag-submit. Di ba? Yes. O sige, hindi ko konsintihin kung mali talaga ng kamag-anak ko. Tama po. Ayoko ng gano'n. Sige, i-testing nyo ako. Kunin nyo ako ng sample para i-cross-match dyan sa nakuha nyo ebidensya. Pwede, gano'n mangyari. Okay, sige po. Ma'am Rosario, ano pong reaksyon nyo doon po sa mga napakinggan nyo pong aking panayam kay Colonel? Napakagaling itong si Colonel Malino at very clear yung kanyang mga sagot sa atin. Ma'am. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng natulong at lalong higit po sa inyo, Senator. Maraming salamat po sa inyong puspusang pagtulong sa amin at kami po ay talagang naasa. Araw-araw po ay kami naghihintay ng magandang balita para po sa kaso ng aming anak. Wala na po kaming ibang hihilingin pa kundi ang magkaroon ng linaw. Ang problema po na ito para po makita namin at maintindihan kung ano po ba talaga kung nasaan po ang aming anak. Maraming salamat po, Senator, sa inyo, sa buo pong staff ninyo, lalong higit po sa inyo. Salamat po ng marami. Magkakaroon din po ito ng linaw at yun po ang aming inaasahan. Okay. Ito po din masasabi ko po, ma'am, halimbawa, nagdili-dali ang ating kapulisan all of a sudden. Okay? Dadaling ko po ito sa Senado in aid of legislation. Maimbestigahan ko po ito. Kasi meron ng ebidensya eh. Bakit yung ebidensya na yon hindi magamit-gamit? Paano in the future we can use such kind of evidence na na-retrieve sa isang crime scene? Yan po, pwede kong dalhin sa Senado yan. Pero hopefully, hindi na siguro kailangan dahil magaling naman to si Colonel Jacinto Malinaw, makakahanap siya ng paraan na para magkaroon ng cross-matching doon sa nakalap na ebidensya na panglalaki raw, malaman kung kanino yon. At bingo, magkalamanan. Sige, dyan po muna, ma'am ha. From time to time, usap tayo. At kung ano po may tutulong po namin, magsabi lang kayo. Basta't kami po nakatutok dito sa kasong to. Okay? Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, sir. Opo. Salamat po kay Sir Relmer at Ma'am Ching Ching. Thank you so much po, Senator. Okay. Kumusta naman po kayo, Ma'am Ching Ching naman? Okay naman po. Naghihintay pa rin po ng resulta po sa kaso po ni Catherine po. Wala po kayo natatanggap na mga tip whether from people na kilala nyo o sa mga hindi nyo kilala, basta na lamang nagpadala ng mga tip sa inyo, nagsasabing meron akong alam, ganito yung nangyari, ganon. Wala ho ba mga nag-volunteer? Wala po. Okay, sige po. Kung sakali man dumating yung time na meron po nag-volunteer ng mga information, agad-agad po, makipag-ugnayan kayo kay Colonel Jacinto Malinaw at napakagaling naman po itong si Colonel Malinaw and I'm sure mapoprocess po na maayos yung mga ebidensyang maibabato nyo sa kanila. Okay? Opo. Salamat po sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Maraming salamat po. At least medyo may konting breakthrough dito. Opo. Sana nga po, magawa ng paraan na para yung nakalap na ebidensya ma-match kung sino man nagmamayari ng mga buhok na yon. Okay? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.